question is, ano sa palagay mo ang nangyayari sa kaluluwa sa kabilang buhay? Ako naniniwala ako, bago tayo pumunta ng langit, may purgatorio talaga. Yung ika-9th day ng mama ko, bago maggabi na magdadasal kami, nakatulog ako. Nakita ko yung relo ko sa kama, sa kwarto, 2 p.m. Tapos, ang napanaginipan ko, dumalaw ang mama ko. Nagulat ako from kabaong. Bumangon siya talaga, di ba? Tapos sabi ko pa, ay, bumangon ka. Oo, nagpaalam kasi ako. Kasi ang mga namatay, pwede ka magpaalam kung meron ka pang hindi nakakausap o natatapos. Hindi lahat na nakikita nyo sa mall, sabi niya pa, lahat buhay yun. Tapos bigla siya naninigarilyo. Naninigarilyo mama ko. Ay, ba't ka naninigarilyo? Wala nang laman tong tiyan ko. Ay ko, anong lasa ng sigarilyo? Sabi niya, lasang Sprite. Ay ko talaga, tapos ako, nasan si Papa? Ayun ang papa mo, di ba nauna siya sa akin? Siya ang manager ng purgatorio. Ano ba ang purgatorio? Ang purgatorio ay isang kalagayan o lugar na pinaniniwalaan ng marami na kung saan dumaraan ang mga taong namatay na nasa biyaya ng Diyos. Ngunit, kailangan pang malinis mula sa epekto o kaparusahan ng kasalanan bago tuluyang makapasok sa langit. Kadalasan itong iniuugnay sa mga kasalanang hindi mortal o yung tinatawag nilang venial sins o sa temporal consequences ng mga kasalanang napatawad na ngunit pinaniniwala ang kailangan pang pagbayaran o linisin o purgahin sa pamamagitan ng purification. Ang purgatorio ay tumutukoy sa final purification ng kaluluwa na bagamat sigurado na sa kaligtasan ay hindi pa handa sa fullness of God's presence in heaven. Ang purification na ito ay pinaniniwala ang maaaring matulungan sa pamamagitan ng panalangin ng mga mananampalatayang buhay pa. Kabilang dito yung pagpapamisa at pananalangin ng mga pare para sa mga yumao. Kasama na rin dito yung tinatawag na almsgiving, indulgences at mga gawa ng penitensya. Higit sa lahat, binibigyan din nilang diin ang importansya ng Eucharist na iniaalay para doon sa mga taong yumao. Hindi ito gaanong itinuturing na isang literal na lugar para sa mga naniniwala dito, kundi isang pansamantalang kalagayan o estado patungo sa ganap na pakikipag-isa sa Diyos doon sa langit. Hindi gaya ng impyerno, ang purgatorio ay temporal o pansamantala lamang at ang punishment nito ay hindi penal kundi purgative. Pinupurga ang epekto ng kasalanan para sila ay malinis at maging handa sa pagpasok doon sa langit. Gayunpaman, ang Biblia ay hindi sumasang-ayon sa paniniwalang ito tungkol sa purgatorio dahil nakikita natin sa kasulatan na ang kapatawaran at paglilinis ng kasalanan ay ganap na natanggap kay Kristo sa buhay na ito, hindi sa isang pansamantalang kalagayan pagkatapos ng kamatayan. Ayon sa Biblia, ang dugo ni Jesus ay lumilinis sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. At binabanggit din ng 2 Korinto Kapitulo 6 at talata 2 na ngayon ang araw ng kaligtasan at hindi sa purgatorio. Wala ring malinaw na talata na nagtuturo na may lugar o estado pagkatapos ng kamatayan kung saan nililinis pa ang tao upang maging karapat-dapat sila doon sa langit. Isa pa, nagtuturo din ang Biblia na ang mga patay ay walang malay hanggang sa pagkabuhay na maguli. Sinasabi sa atin na ang mga patay ay walang anumang nalalaman at maging si Haring David ay hindi umakyat doon sa mga langit nung siya ay pumanaw. Kaya, kung ang tao ay natutulog sa kamatayan hanggang sa pagbabalik ni Kristo, wala ng conscious purification process na nagaganap pagkatapos na ang isang tao ay mamatay. Ang hatol ng tao ay nakabatay sa naging tugon niya kay Kristo habang siya ay nabubuhay pa. Bukod dito, ang konsepto ng purgatorio ay tila nagpapahiwatig na hindi sapat ang sakripisyo ni Jesus upang lubos na linisin ang kasalanan ng isang tao. Ngunit, itinuturo nga sa atin ng aklat ng Hebreo chapter 10 verse 14 na sa pamamagitan ng isang hain ay magpakailanman niyang pinasasakdal ang mga pinagiging banal ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi bunga ng pagdurusa sa purgatorio, kundi ng buhay ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya ang pag-asa
ng mananampalataya ay hindi nasa purification after death, kundi sa ganap na katwiran ng ating Panginoong Hesus.